Yo, what's up? Good morning mga Zulid Pops dyan. Good morning. Pasensya na. Ngayon tayo mag-upload ulit ng video dahil merong mga kaibang pangyayari sa ating buhay ngayon. Naniningil na ang katawang lupa natin. What? Alright, shoutout sa mga ka-riders natin dyan. Mga Joyride, ang Cosmo Beat. So, hindi tayo yan. Ingat-ingat ka at lalo na umuulan. So, shoutout sa inyong lahat Ayan na sa mga shoutout sa mga bakbakero dyan. Dito sa Bugbong, Caloocan, Angka, sila Papa James. At si Burnok, bye. Ayan, shoutout sa iyo. Tsaka sila Boss Miguel, ayan, shoutout sa inyong lahat. Mga kasama natin yan sa hanap buhay. Dalawang gulong. So ito, i-share ko lang itong mga pangyayari sa akin kasi mga ilang araw na tayo hindi nakabiyahe, tinamaan tayo ng masama. Matindi ang paniningil ng katawang lupa. So laging natin tandaan to para maiwasan sa mga hindi pa nagkakaroon mga kasama natin sila Wilmar. Ayan, shout out sa iyo Wilmar. Ayan mga kasama natin dyan sa may clean fuel, at ng mga riders dyan, ingat-ingat lagi, So, sa mga, i-share ko lang itong mga pangyayari sa buhay ko ngayon, medyo, kala ko ganun-ganun lang yung, mangyayari. So, yun na nga, hindi na tayo nakabiyahe ng isang linggo. Matindi pala yung tinatawag na GERD, GERD. GERD. Kaya nung una parang baliwala lang sa akin Pero naramdaman ko to nung napasarap yung biyahe tsaka bang medyo pagtingin ko pala sa oras lagpas na, wala na sa tamang kain. Yan talagang iwasan natin mga riders. So, hindi, wala natin magagawa, nangyari na Kaya i-share ko lang para maiwasan din sa iba, di ba? Para kahit paano matulungan natin sila. Nangyita pa yata tayo. So ito, Yan, haba na ng book pala natin, So bago ako mag-umpisa, mapapasalamat tayo kay God dahil medyo umigi na yung pakiramdam natin, Saka thank you sa sa mga kasama ko rito sa bahay, sa asawa ko na laging nakaalalay sa anumang mangyari sa buhay. So thank you sa mga anak ko, sa pamilya ko na nakapaikot sa atin. Maraming salamat sa inyo sa pag-unawa sa mga kalagayan ko ngayon, So very lang man siya, kumbaga parang simple lang siya pero napakahirap, lalo na pag di mo naunawaan yung sakit. Kasi nung una para lang sisikmura ka, tapos nag-trigger na pala nung nagutuman ako nung bumiyahe ako na parang baliwala lang. Pag umakyat pala yung ganun, acid, acid reflux. So doon na akala ko yung pakiramdam mo na katapusan mo na. Pwede na! Baga yung nandun ka, ikaw yung mismo nandun nakaramdam. Marami rin akong napapanood sa mga YouTube nung magkaroon na ako. Siyempre, nagsaliksik din tayo. Yun na nga, medyo talaga, yung iba nga sinusugod sa ospital. Ako, sa totoo lang, di ako nagpasugod. Lumalabas ako pagka yung hindi na ako makahinga, lumalabas ako sa bahay. Kasi para hindi makita ng asawa ko, ng mga anak ko kung ano yung hirap. Kasi parang katapusan mo na yung nandito siya sa side pa ng left, so parang sa puso talaga siya. Sabi ko, kung stroke to sa tagal ng oras, baka nadali na ako. Pero hindi naman pala. Kaya lang siyempre pag unang umatake sa'yo, talaga, parang naiisip mo na wala nang bukas. So ang ginawa ko, siyempre unang-una kahit tingin ng iba ganito lang tayo, pero talaga tayo, madasalin talaga ako, pero hindi ako. Oh my God! Wow!
Uwi na magdasal kung saan saan. Talagang sarili ko, pagising ko, ugali ko na yan. Papasalamat sa Panginoon na ginising. Kasi unang araw, pagka ginising ka, blessing. Kahit sino. Yung tanongin nyo, pag di kayo ginising, wala nang blessing. So ako, isi-share ko lang to, no? Magandang kasi to, para maiwasan din ng iba. So yun na nga, ilang beses umatake sa akin, talagang hindi na, nahabol mo na yung hininga mo. Pero, may kasama palang panic yun, yung parang, kasi nung una, di ko alam eh. So iniisip ko, parang katapusan na, parang yung utak mo, naghahalo na yung panic attack, tsaka yung sakit, sobrang sakit talaga. Di mo naman magawang maigi pa yung may pagsundo ka na sakit madaling mawala, pero siya What? talagang nandito lang sa dibdib mo. So pag hindi mo alam yung sakit na yun talagang maisip mo na bye bye. Last day. Hindi, dasal talaga. So ang ginawa ko, lumabas ako, nagdasal ako. Tapos, yun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi first time umatak So, magdudual na ako, tapos doon ako sa pasintabi Talagang nagdudual ka, tapos makaramdaman mo yung parang may pait na asin dito sa taas na umaakyat. Pero, hindi na yun naramdaman ko yung dibdib na masakit na parang atake na talaga siya. Pero hindi pala. So, salamat pa rin tayo sa Panginoon. Nung nalaman ko na gano'n, siyempre mababawasan na yung pag-iisip ko na baka atakihin ako. Kasi malayo siya sa atake. Malayo, siya, iba. Iba siya, talagang masakit lang sa dibdib siya. Talagang So yung nangyari, ang ginawa ko, nagtingin-tingin kagad ako sa mga YouTube kasi meron naman. Lalo na shoutout kay Dr. Willie Ong, yun ang magaling sa mga So may mga mamaraan sa pwede mong unang gawin sa sobrang sakit, yung mag-blow ka na, parang nag-blow ka ng balon na matagal i-release hanggang sa halos maubos na yung mo, stuck na hininga. Tapos dahan-dahan mga 10 times mo hanggat kaya mong gawin. Medyo ginawa ko, pero siyempre first time ng pangalawang atake pala yung ginawa ko, pero siya, kasi wala akong alam nung una nung pangalawa, para siya kasing sunod-sunod, araw lang So, kinabukasan, nandiyan na naman kasi hindi ko rin alam kung ano yung mga iiwasan. So, normal pa lang yung ginagawa ko. So, yung kinabukasan, yun na nga. Nagsaliksik ka agad ako ng gabi na yun kung paano. Tapos, yung kinabukasan, yun na nga yung ginawa ko. Ganon, para maibsan lang yung sakit ba? Di ba? So, talagang, tapos yung kinakain ko, yun pa rin. Kaya, meron palang mga pagkain, nakaka-trigger talaga. So, yung GERD na yan, kumbaga, medyo matindi na yan sa maakyat na talaga siya. Kaya ang tawag nila din, tawag nun? Heartburn din. Basta ganun, basta masakit. Ako, naranasan ko kasi. So, ngayon, kailan ba ako nag-umpisa ng inatake na July 4. July 3 pala. So ngayon, 10 na, 11, mahigit na 10 days. So, kasi hindi ko na malayan, yung kinakain ko pala, isa palang nagpapa-trigger sa Tapos yung kinakain mo, pagka busog ka, yun, medyo hindi pala tama yun. Marami akong natutunan. Kailangan pala sa may ganito na sitwasyon, talagang disiplina pagkain. Kasi maraming bawal mamantika, mga sibuyas, sili, bawang, yung mga nagtitrigger ng deflux. So, natin yun na dapat maiwasan para yung yung pang-araw-araw na kinakain, bawasan talaga. Pero hindi rin pwede magutom kasi nung nagugutom ako, bumabalik na naman siya. Sobrang sakit talaga. So marami tayong ngayon dapat na
ma-share ko tulad ng pagkain para hindi na siya mag-trigger. Ngayon, mga ilang days na, hindi naman siya masyado na nag-trigger. Pero meron pa naman minsan pagka yung siguro yung mga nakaraang pang kinakain ko tapos yung pagsigarin, kailangan pala medyo nasa tama at nagsaliksik din ako, dapat nakatagilid sa left side, no, papuntang kaliwa ka, tapos medyo mataas yung ulo hanggang balikat para hindi bumalik yung acid kasi bumabalik siya sa esophagus natin, sobrang sakit talaga, kala mo kamatayan mo na. So yun yung mga tip ko, no, yung mga paghiga patagilid, tapos iwas talaga sa unang-una red meat, yun, mamantika, prito ganyan. So yan, ito unang tip ko pa lang sa inyo, iwasan na para hindi siya bumalik agad sa akin. Hindi ko kasi nakontrol yung pagkain nun ayun, malaki ako saka unang-una din pala, ito nakalimutan ko, siguro pagka sinabay mo na yung pag-iwas sa pagkain, hindi liit na rin yung timbang mo, kailangan nasa babawasan talaga yung timbang. Ang obesity rin pala daw ang nun, isang rin factor, no, na magkaroon ng beard. So acid reflux, napakahirap nun mga paps. So diyan shoutout sa mga sa mga ka-riders dyan. So iwas muna tayo dyan sa mga red meat, wala tayong magagawa pag, lalo na pag obese tayo, medyo mataba tayo, malaki yung sobra yung timbang natin. Ito naman, tip lang naman para kung hindi nyo pa naranasan o meron na kayong mga naranasan na pangangasim ng sikmura, para hindi na lumala anong katulad sa akin, Kaya yung mga kinakain ko, ito, saging na saba. Ano yung ginagawa ko dito? Hindi ko nilalaga. Tinorbo ko. Pwede naman tayong kumain ng manok Kasi, yun puti. Puti na karne. Yan. So, yan ang inaano ko. Pero gusto ko kasi, nung umpisa, sabi nila para kailangan, saba. Para namang na ako sa kakain ng saba. Kasi kinukontrol pag nagutom, saba kinakain. Ang ginawa ko, tinurbo ko, ayan. Kahit yung manok, tinuturbo ko para yung mantika na manok, natatanggal, di ba? So, mas maigi. Yan, tinatyaga ko to ngayon. So, medyo naka-recover na tayo. Sana hindi na siya umatak ulit, Atak pa. Tingnan natin, pagbiyahe natin, mabiyahe na tayo mga next week, pag kaya natin, try natin ng Sabado. Try lang muna kasi nawalan din ako ng yung parang siguro sa isip mo rin parang lutang yung simula nung nagkaganon, kaya parang nagkakaroon nga daw ng anong tawag nun sa may tinatawag sila dyan yung Anxiety. Anxiety. bahala na, basta ito muna masasabi ko, iwasan nyo muna ang mga matatabang pagkain dahil yung mami, mga riders pa naman natin lagi yan. So bawas-bawas muna, kung maaari prutas, saging talaga daw, maganda. So ito ngayon, saging na naman tayo. Pero masarap siya. Sa amin nga sa Mindanao to, ginanggang, inihaw na saba. So ayan muna mga lapap, sana makatulong tong video ko na to na maibsan yung mga nag-uumpisa na yung mga acid nyo na yan kasi pag umakyat yan, napakahirap. Tandaan nyo, daming umaasa sa atin sa bahay. Kaya saging, saba, kahit hilaw, pero nung mga nakaraan, isang piling. Naubos ko maghapon kasi pag nakaramdam ng gutom, saging ulit. Saging. Tapos kunting kanin na. Pagdating ng hapon, kunti na lang yung kanin talaga. Kasi isa rin yung nagpuproduce ng maraming acid pag nahirapan dunawin yung pagkain sa ating tiyan. So yun talaga ang mga epekto niyan. So ayan, sa susunod, abangan nyo pa ang mga ibang tip natin sa pag-iwas sa acid sa acid reflux. So shout out sa lahat ng mga riders. Ingat palagi, lalo na tag-ulan. Tsaka shout out pala na Saudi. Kaninong ko na Saudi, ayan.
At sa Ninong Dominor Nasin. Ayan. Thank you sa mga sumusubaybay sa ating comment lang kung ano pa yung mga naramdaman ko. So, para i-video natin ulit yung mga katanungan nyo kung paano ko ginawa. Salamat sa Panginoon na recover na tayo ng konti, no? Pwede na tayo bumiyahin nito mga 2 days o ano. Ang inaano ko kasi yung parang naano ka sa sarili mo na inisip mo na parang katapusan anong nangyari. So, nung nalaman ko, hindi pala siya ganun. So, ayan, thank you. At maraming salamat. Ayan, kinakain din ng mga anak ko yung pagkain probinsya. Ayan, pagkain probinsya to. Ayan, sa akin. Gusto rin nila. Masarap na. Ayan, nakarami na siya. Oh. So, shout out sa babe ko. Ayan, maraming salamat. So, maraming salamat muli. Salamat sa inyong lahat sa panunood hanggang sa dulo. Yan, marami pa tayong mga tip na ibibigay para sa makaiwas tayo sa acid reflux na napakatindi. So, thank you sa inyo. God bless all. Love you all. Pa-share na rin para mapanood ng iba, makatulong tayo kahit paano kunting tip. Tapos, like na rin, subscribe. So, para updated kayo sa ating mga bagong video, no? So, pagtyagaan muna natin itong mga video natin na ganito sa bahay-bahay lang. So, sana lumaki natin channel at salamat sa inyong panunood. So, bye-bye. Saging.